Okay na po ba ito? Tumango naman ako pagkatapos mabasa ang papeles. Isang taon na nakalipas na mangyari ang masalimuot na pagkamatay ng mga Divera. Ako na din ang nag-manage sa isa sa mga company namin. Madami na rin ang naayos makalipas ang isang taon. Si tita na ang sumagip sa naiwan ng mga Divera at ipinangalan na rin ito sa kanila. Malaki na rin ang anak nila Ashton at masasabi kong nagmana ito sa kanya. Napag-alaman din namin na buntis ng muli si Trin at babae daw ito. Sobrang natuwa naman ang lahat sa kanilang binalita. Nagpakasal na rin si Celia at sila Nico. Halos lahat ng inaanak ko ay mga anak nila. Minsan na rin kami naasar na magpakasal na rin pero tanging tawa lang ang sagot namin sa kanila. Hindi pa kasi tapos ang pinapagawa naming bahay at meron din kaming pinapatayong resort sa isang isla. Wala rin pa kaming sapat na oras ni Kilian dahil pareho kaming busy sa trabaho. Bumabawi rin kasi kami sa kita dahil ilang taon na rin itong nabaon sa utang. Tara, dinner tayo. Nagitla naman ako nang biglang nagsalita sa gilid ko si Kilian. At ninakawan ako ng halik. Kinampas ko naman siya sa braso at nag-ayos na ng gamit. Wala ka na ba trabaho? Balita ko may gusto na naman daw makipag-partner sa iyo ah. Saad ko sa kanya at pumasok na sa kotse. Nagitla naman ako nang biglang tumawag si Celia at may magandang balita. OMG, saang ospital? Pupunta na kami ni Ian. Nagtaka naman si Kilian kaya agad ko sinabi na nanganak na si Trin. Agad na kaming lumarga papuntang ospital at sinalubong ang bagong parte ng pamilya. Sobrang natuwa naman kami sa pagbuhat sa bata, kaya naman hinayaan na muna kami ni Trin na magpahinga. Sobrang natuwa naman kami sa pagbuhat sa bata, kaya naman hinayaan na muna kami ni Trin at nagpahinga. Hindi naman napigilan ni Ashton na mapaluha ng makarga na niya ang kanyang prinsesa. Hindi naman na nakapunta sila tita dahil naghanda sila ng hapunan sa mansyon. Nagtagal pa kami ng ilang oras dahil inaayos pa ang mga gamit ni Trin. Let's go na. Nag-aantay na sila sa mansyon. Agad na nag-drive si Kilian pa uwi. Buhat naman ni Ashton ang anak nila habang natutulog si Trin. Ilang minuto pang nakalipas ay nakarating na rin kami sa mansyon. Naabutan naman namin sa gate sila tita na sobrang excited na makita ang bagong kasapi ng family. Habang busy sila sa pagbubuhat sa bagong baby ay tumulong na muna kami para makapaghapunan na. Makalipas ang ilang linggo ay malakas na muli si Trin, kaya naman tutok na siya sa bagong baby. Sobrang saya din ni Cesar at nangako na aalagaan siyang mabuti at ang princess ng family nila. Ma'am, may ginagawa ka po ba? Saad na sekretary ko at mukhang kabadong-kabado siya. Malapit na ako matapos, bakit? Huminga naman siya ng malalim saka nagpatuloy. May biglang meeting po kayo sa Palawan. Kailangan na raw po kayo doon ng 5 PM. Napabalikos naman ako at napatingin sa relo. 3:10 PM na. Seryoso ka dyan? Pero paano? Teka, nakakaloka ha? Hindi ko na alam ang gagawin ko kaya niligpit ko na ang mga gamit ko at agad na naghanap ng elevator. Ma'am, may nakaredy na pong service sa baba. Tara na po. Patakbo na kami bumaba sa parking dahil ang estimate namin ay 2 to 3 hours ang biyahe. Malilate pa ako. Agad na pinaandar ni Manong ang van. Kaya naman nag-earphone na lang ako at hindi na namalayan na nakatulog na pala ako sa biyahe. Nalimpungatan naman ako dahil sa hampas ng alon. Agad ako napabangon nang maalala ko na may meeting pala ako. Nagtaka naman ako bakit wala si Natalie at si Manong driver. Naayos ko muna sarili ko saka lumabas ng van. Napahinga naman ako ng malalim dahil sa sariwang hangin na hinahampas ang aking buhok. Napaikot-ikot naman ako ng tingin dahil parang walang tao at palubog na ang araw. Naglakad-lakad naman ako at nagitla dahil may mga araw na nakaguhit sa kahoy at tinuturo ang isang daan. Kinakabahan naman ako. Pero may pumipilit sa akin na sundan ang mga ito. Nang nasa pang 5 araw na ako ay nagtaka na ako dahil ang dami nakakalat na petals. Nang nasa huling araw na ako ay agad ako napatakip ng bibig dahil sa pagkabigla. May 2 hot air balloon sa langit at hawak ang karatulang "Will you marry me, Chris?"
May arko din na parang pangkasal at madaming candle lights. Saktong-sakto din sa paglubog ng araw. Hindi ko na namalayan na napaluha na ako dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman ko ngayon. Mas lalo kong napaluha nang lumabas na si Kilya na may daladalang gitara at tinugtog ang kantang naging saksi sa aming pagmamahalan. After all these years of waiting, Reese, after all the pain, all the sacrifices, after all those moments, please give me now this chance to prove to you that I love you always and forever. Will you marry me? Mas lalo naman ako naiyak, kaya hindi ako nakasagot agad. Pinunasan niya naman ang mga luha ko at lumuhod ng muli. Yes, I will marry you, Killian. Napangiti naman siya ng todo at agad na isinuot ang singsing sa akin. Agad ko naman siyang niyakap at mas lalo pang naging emosyonal. Nagulat naman ako nang biglang nagpalakpakan ng mga tao, kasama na ang pamilya namin. Sobrang saya ko dahil sa wakas, eto na talaga ang para sa amin. Ang panahon na magkakasama na kami habang buhay. Anak, I'm so proud of you. Ikakasal ka na rin. Nais na din namin magkaapo. Napangiti naman ako sa biro ni Mama at nagpunas na ng luha. Ingatan mo ang prinsesa namin, Killian. Naku, pag umiyak muli yan, iiwan ka talaga niyan. At hindi na magpapakita pa sa'yo. Napakamot naman siya sa ulo at nangako kila Papa. Lumapit na rin ang iba para i-congratulate kami. Todo pasalamat naman kami dahil sa kanilang suporta. I love you so much, Reese. My love. I love you more, Killian. Saad ko at binigyan siya ng magaang halik. Agad naman nagpalakpakan muli ang lahat at sinigaw ang mabuhay ang bagong ikakasal. Abangan po ang huling pagtatapos ng ating kwento, mga kajots. Bye!